Hello. Hi! Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos dahil kumbaga dumaan lang yung ulan. Parang tinakot lang tayo. Blessing lang. At nandito po tayo bilang ating ginagawa linggo-linggo, pagdalaw sa mga kapatid natin hindi na nakakadato ng templo. Ibig sabihin po, ginagawa natin ito kahit may karamdaman man o wala, dahil sa pag-ibig na umuudyok sa bawat isa sa atin. Tayo'y pinagsama-sama sa isang isipan na dakuan, bahagi na ng salita ng Diyos at tulungan ang kapatid natin na nangangailangan ng ebanghelyo o karamdaman man na meron sila. At salamat din, may bahay, kay Brad. Brad? August, August. August ganyan. Na bukas ang kanilang puso sa pagtanggap sa atin para tayo'y makaganap ng isang gawain na ito'y kinakailangan maihatid sa oras na ito. Ito po'y matagal na kinano ni kay Willie. Pero may lakad siguro di kayo dahil nakadako. Napakagaganda po ng mga aralin ngayon. Ang sabi sa una na binahagi ng ating kapatid, yung sa Pilipos, ganito po ang, basahin ko pong muli para magkaroon po tayo ng kaugnayan doon sa mensahe kung bakit yun po ang tinalakay ng ating kapatid. Sabi po dito sa Pilipos 2:5 hanggang 11, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi inubad niya ito at ang malipit na kitulad sa mga tao. Palibasa nga sumpungan sa inyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit, nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila ni Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung titingnan po natin sa aralin ito, tinuturuan tayo sa pamamagitan ni San Pablo na magkaroon tayo ng pag-iisip na ano po, na ito'y na kay Kristo Jesus. Kumbaga, ang ating dakilang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa. Bakit po? Dahil ang ating dakilang Panginoon sa kalagayan niya bilang isang Diyos, nung bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa, hinubad niya po yun. Hindi niya dinala o inangkin man lamang sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Palagi niyang nasasambit ang kanyang ama. Kapag may nagawa siyang kabutihan, yung ama ang gumagawa sa pamamagitan niya. Yan po, sa bagay na iyan, kinakailangan yung pag-iisip din natin, ganun din dapat ang mangyari sa buhay natin. Na bagamat tayo'y dumarating sa karangyaan, tayo man maganda ang buhay, tayo man ay nagkakaroon ng biyaya, o kahit anuman ang tinanggap natin, manatili po tayong mapagpakumbaba. Sapagkat ang ating dakilang Panginoon, ang kanyang kapakumbabaan,
Bagamat alam niya na ang kanyang mga tatahakin o kaya pagdadaraanan hanggang sa kamatayan sa cross. Ngayon ay nakaprograma na sa kanyang ama. Kumbaga, sa isang pelikula, meron ng nakalagay na story o kwento. Pero live ang gagawin. Totoong gagawin talaga yung kwento na kinakailangan ng ating dakilang Panginoon ay magsasakripisyo. Siguro kung nakakanood po kayo ng pelikula, hindi ba kapag pelikula, pagtatalong, minsan may kumukuha sila ng yung kaduble, stuntman para gagawa nun. Pero hindi naman talaga ginawa yun ng aktor. Pero dito sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon, siya mismo ang gumawa ng itinakdap ng kanyang ama. Kaya ang gaano po ang naging susi para magtagumpay ang ating dakilang Panginoon. Nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan, oo, hanggang sa kamatayan. Na kahit na napakaraming nakapaligid sa kanyang mga Saduceo, na nakikipagdebate tungkol sa walang pagkabuhay na mag-uli, sa mga eskribas, na nangangatwiran ng mga kautusan, at sa mga Pariseo na gumagawa sila ng mga kautusan, ipinalalagay nilang kautusan mula sa Diyos, pero hindi sila kasali sa pagtupad. Kumbaga, tatlong ugali na nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. At nandun din yung mga tao na umaasa sa ating dakilang Panginoon. Pero masaklap, nung ang ating dakilang Panginoon ay hinatulan na, o kaya hahatulan pa lang, yung mga taong nakakilala sa Kanya, yung mga pinagaling niya, yun pa ang may malakas na tinig na ipako sa Diyos. Sapagkat kinakailangan mangyari ang kalooban ng Ama. Ang buong bayan ay nagsisigawan na ipako sa Diyos. Paano po ba natin may ugnay sa buhay natin yun? Kung ang pag-iisip ng ating dakilang Panginoon ay nagisang mapagpakumbaba. Kahit alam niya na yung dadanasin niya, na siya'y makakaranas ng hagupit, makakaranas ng pagtuya, na kahit nga yung kanyang pinakaunang alagad, itinatwa pa siya. Ipinagkaila pa nung lumapit kay Pedro, hindi ba kasama ka rin niya? Anong sabi ni Pedro? Hindi ko siya kilala. Pero kinakailangan danasin niyo ng ating dakilang Panginoon. Dahil kinakailangan niyang maging isang buhay na halimbawa para sa bawat tao na nananalig sa ating dakilang Panginoon. Kaya sabi ni San Pablo, mangagkaroon kayo ng pag-iisip na katulad din naman ni Kristo. Na dapat tayo rin, kapag nakakarinig ng anumang mga salita, dapat, sabi sa English, stay humble. Sapagkat ang kalaban ng humble, ego. Halimbawa, nakarinig ka ng pananalitang hindi maganda sa pandinig. Ngayon, sino yung masama? Yung nagsalita ng masama? O ikaw na nakarinig na. Pag ginantihan mo, dalawa na kayo masama. Pero, sa mapagpakumbaba, mahaba ang pasensya mo. Kaya na, binigyan tayong dalawang tae. Pag narinig sa kabila, inagas mo sa kabila. Pero pag umiral naman ang ego, makikipagmatigasan ka. Magkalaban po yan. Yung kapakumbabaang loob at ego. Kasi meron tayong kalakasan ng pagkatao. Halimbawa, kalimitan yan sa mga nasanay na sa mga Bible study o kaya lektura o kaya yung lalong-lalo na sa ibang mga grupo. Hindi naman sa panunod.
Kapag alam na nila yung bersikulo, nakikipagdebate. Pero dapat hindi po ginagawa yan. Dapat maging mapagpakumbaba. Mahaba ang pasensya sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi naman dapat pagdebate. Kundi mga turingan tayo magkakapatid. Magbibigayan ng aral, mga aralan. Kumbaga, kung halimbawa yun ang naabot na ng isip mo na aral, ibahagi mo sa iba. Para lahat tayo ay matuto. Dapat sana ganun. Kaso ang nangyari, ipagsisiksikan talaga na sila lang ang pinakamagaling. Pero hindi po dapat. Kaya, sinulat ni San Pablo itong sa mga taga-Pilipos, kahit na sinasabi para lang ito sa mga taga-Pilipos, pero sa lahat ng mga hindi nagpapakumbaba, sakop po ito. Kaya kinakailangan nating habaan ang ating pasensya. Sapagkat kahit ang ating dakilang Panginoon, alam niya na yung mga nakapaligid sa Kanya, yung kahit yung pinakamamahal ng alagad na itinatuwa siya, kahit yung kumahawak o siyang may tangan ng yaman, yung pinakamahal niya, si Judas Iscariote, na siya pa ang nagkanulo sa kanya sa halaga ng 30 pirasong tila. Tingnan mo pa, aram lang lahat niyo ng ating dakilang Panginoon. Umaalala natin sa panalangin kanina, 1:17. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Sinambitan ng ating dakilang Panginoon bago pa. Kumbaga kasi, sabi nga, kung ipagsawsaw ng alak, ang siya ay siya na nga. E doon pa lang sa dulang, habang naghuhuling hapunan, sinambitan ng ating dakilang Panginoon. Ang akala nga ng ibang mga alagad, inutusan lang kasi siya ang may tangan-tangan ng, kumbaga, supot, lagayan ng pera. Akala ng ating dakilang Panginoon, o akala ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, nagkulang yung handa, kaya umalis si Judas Iscariote. Pero yung pala, nakipagkita na doon sa mga pare para ipagkanulo siya. Ikaso, magkakamukha ang mga dahil parehas may mga balbas. Kaya, ang pagkakilan lang, ang hahagkan ni Judas Iscariote ay siya na nga. Kaya nung hagkan, hinuli ang ating dakilang Panginoon. Kaya, kung titinan po natin, talos na ng ating dakilang Panginoon ang kanyang dadanasin. Hindi kahit yung magpapato sa kanya, yung magkakanulo sa kanya, yung magtatatwa sa kanya. Lahat ng yan ay hinarap ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kapakumbabaang loob. Kaya po, kung tayo naman dumarating sa ating buhay ang mga kabigatan, halimbawa, problema sa pananalapi, problema sa karamdaman, sabi nga, relax lang tayo. Sabi nga, paano mo masusolve ang isang problema kung parte ka ng problema? Paano mo susolusyonan na magkaroon o kaya huwag magkaroon ng may karamdaman sa isang bahay kung ikaw mismo ang may karamdaman? Kinakailangan may ibang taong dumako sa iyo para magpayo, mag-guide, buksan ang pag-iisip, nang sa ganun, kumbaga, maramdaman natin na may pagpapahalaga tayo sa ating kapwa. Yan po ang pinaka-importante sa atin. Kinakailangan natin ang manalangin. Pero hindi lahat ng panalangin kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat, doon pa lang sa ama namin, meron doon na sinambit kanina ng mga kapatid natin, pagpapatawad. Hindi man natin sabihin, bukid kasi, kapag pinapaliwala natin ang ginawa at hindi nakitanim sa puso, kahit ulit-ulitin niya pa yung gawin at hindi na tayo nasasaktan, nakapagpatawad na tayo. Pero kung nasasaktan pa tayo, ibig sabihin, mabigat pa sa loob. Nandiyan pa, bitbit pa natin na matigas pa rin ang ating puso.
Ano ang sabi dito sa Santiago 5:16? Sabi po ni Apostol Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigali. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ang pagpapahayagan po pala ng mga kasalanan, susi ng pagdalo. Kaya, kung yan ay hindi natin naabot pa, sikapin natin na makaabot pa para masumpungan natin yung kagalingan. Ano yung masusolve? Una, yung pagkabalisa. Hindi ka makatulog dahil meron kang kaaway. Sarap kaya na pakiramdam na pagtulog mo. Lahat ng mula sa loob ng bahay, sa labas hanggang sa kahit saan ka mag-ikot, lahat kabati mo sila. Napakasarap pakiramdam. Sabihin natin, mahirap gawin, pero ibaba lang natin ang ating sarili. Magagawa na. Sapagkat, ang hindi paggawa kasi nun, may kasamang takot. Pero ang ating dakilang Panginoon, hindi po siya natakot. Hinarap niya yung mga tao na magtutuya sa Kanya, magkakaila sa Kanya, yung hahampas sa Kanya, yung hahatol sa Kanya, lahat hinarap ang ating dakilang Panginoon. Pero nanatili siyang hindi nagsalita hanggang sa maganap niya ang lahat ng bagay. Pero kung hindi tayo sanay sa ganon, sanayin din natin sa loob ng bahay na hindi pala sagot. Sapagkat kapag nagkamali tayo ng isang pananalita, yun din ang gagamitin para sa ikapapahanap natin. Kaya po, ang kailangan dyan, sasatin muna ang ating sarili, handa na ba tayo sa kaisipan na binigay na halimbawa ng ating dakilang Panginoon na maging mapagpakumbaba hanggang kamatayan. Ang ating dakilang Panginoon, pagpapakumbaba niya hanggang kamatayan. Ibig sabihin, hindi limitado. Hindi ngayon lang. Kundi kahit na dumating sa punto na umabot tayo sa kamatayan, stay humble lang. Yun ang susi nang sa ganun. Baka sunod tayo sa yapak na binigay na halimbawa ng ating dakilang Panginoon. Ang ikalawa pong sitas na binahagi ng ating kapatid sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa Kapitulo 8, versikulo 43 hanggang 48. Sabi po dito, at isang babae na may 12 taon ng inaagasan na ginugol sa mga magagamot ang lahat ng pagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kanya. At lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumatanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Datapot sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman kong may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag dakat. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Dito po, sa sitas na ito, kung titingnan po natin, obserbahan natin ang sitwasyon. Kumbaga, naglalakad ang ating dakilang Panginoon. Pero nagsisiksikan ang mga tao sa harapan niya, sa likod niya, sa gilid niya. Pero may naramdaman ang ating dakilang Panginoon na parang lumabas na bisa mula sa kanya.
siyempre, pagtanong niya, ang pangatwiran naman ni Pedro, hindi ba, iniimpit ka ng tao? Pwede bang ituro yan lahat nga nagsisiksikan na. Ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon, merong humiling sa kanyang kalooban na pagalingin. Sabi dito sa para malinaw, basahin natin yung Mateo 9:20 hanggang 22. Baby, ano po? 20. Sabi po dito, at narito, isang babaeng inaagasan, may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling ang babae mula sa oras na yan. Tanong po, yung may ginawa ba yung may karamdaman? Gumawa ba siya ng isang aksyon para lumapit siya sa nagpapagaling? Meron po. Kaya, hindi ibig sabihin na ang may karamdaman ang dumadako sa may karamdaman. O ang manggagamot ang dumadako sa may karamdaman. Dahil, wala pong pananampalataya yun. Pero, kapag yung may karamdaman ang gumawa ng paraan makarating sa manggagamot na walang iba, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, at meron pang bit na pananampalataya, makarating lang ako ng simbahan, gagaling na ako. Alam mo, sa totoo lang, yung babaeng inaagasan, on the spot, nang mahawakan niya ang laylayan ng ating dakilang Panginoon, na ampat ang kanyang pag-aagas. Ang pag-aagas po, yun bang, di ba ang babae may tinatawag na buwan ng dalaw. Kaso ito, kumbaga, hindi pumipigil o kaya hindi nagkaroon ng tamang panahon. Kumbaga, araw-araw inaagasan. May lumalabas na dugo. Kung tutuusin, kung titingnan natin, 12 taon. Yan nga, 12 taon gumaling. Yun pa kayang taon lang, buwan lang, o araw lang. Bakit hindi gumaling? Sa makatuwid, ang susi ng kagalingan ay mula sa pananampalataya, mula sa kanyang loob na siya'y, kumbaga buong-buos ang loob na ako'y gagaling. May proseso. Hindi po ang Panginoon ang lumapit doon sa babaeng inaagasan. Kundi yung inaagasan, kahit na hirap siya sa kanyang kalagayan, nagpilit siyang makipagsiksikan, maabot lang ang damit ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, ang isang taong may karamdaman ay kinakailangang gumawa ng paraan makarating doon sa laylayan ng ating dakilang Panginoon. Halimbawa, wala naman ang ating Panginoon sa gawin. Bakit may bandera ba ganyan? Mahipok ko lang ang sagisag, gagaling na ako. Pero, kinakailangan may gagawin ka. Siguro ngayon, hipuin mo yan, hindi ka naman gagaling yan kasi yung sagisag ang pupunta dito eh. Pero kung mahipo mo ang sagisag doon sa kaya, kung tutuusin, ganito po kasi yan. Tayong lahat, pantay-pantay na mga tao. Ang pagpadaloy ng kapangyarihan ng Diyos, depende sa pananampalataya ng bawat isa. Halimbawa, sa totoo lang, pag ang tao may karamdaman, ang una kasing nasa isip, doktor. Kapag wala ng
perang gagamutin ang doktor kasi wala nang sakit. Kaya naubos na yung kayamanan ng ginagamot, hindi ka napapansin sa doktor. Punta ka na naman sa albularyo. At punta mo sa albularyo, mga laga-laga. Pero hindi pa rin gagaling. Bakit? Ang magpapagaling lang, walang iba, siya lang. Yung nasa taas, na siyang may atla at nagplano kung paano niya gagawin ang tao. Kung ano ang mga sangkap na ilalagay niya sa tao para mabuhay ng matagal na panahon. Isipin niyo noon, 900 years na bubuhay ang tao nung sinauna pang kalendaryo. Pero nung bandang huli, umiksi na. Dahil ang tao kasi habang sabi nga nadidevelop yung karunungan ng tao, umiiksi din ang buhay. Pag may naimbento na natuklasan na naman na isang pamamaraan, halimbawa kinakain ng tao, iiksi na naman ang buhay. Mabot pa nga yan sa 120. Ngayon, 70 na lang. Pag lumagpas ka ng 70, bonus na yan. Kaya po kung titingnan natin, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo ay umiiyak o kaya ipinanganak na walang dala-dala, walang damit. Aalis naman tayong walang dala-dala. Dumarating sa punto ang isang tao, minsan mabiyaya, kung saan-saan nakakarating, kung ano-ano ang mga natanggap na kasaganaan ng buhay. Pero ang higit sa lahat yan, yung pinakamaganda, ang masumpungan natin, ang kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Hindi po ibig sabihin na pag pumunta ka ng templo, hindi naman ako gumagaling doon. Huwag mong isipin yun. Nawala yung pananampalataya mo doon. Isipin mo, ikaw lang at ang dakilang Panginoon. Baliwala kami. Sapagkat kami parang mga kadamitan lang. Kung hindi dampukin, halimbawa, sa gawain ng Dr. Materia, kung hindi naman kunin yung gunting o yung karayom, hindi rin yan gagalaw. Ibig sabihin, pantay-pantay lang tayong tao. Ang kailangan lang nito, makikipagsulit ka ngayon sa Panginoon at ikaw mismo. Sapagkat kinakailangan mong maramdaman ang pagpagaling ng ating dating Panginoon. Pero, may gagawin ka. Lahat po tayo ay tinuturuan dito sa sitas na ito. Siguro, meron dito na kapag nasa bahay, ang bigat, masakit ng ulo, may karamdaman, balisa. Pag nakarating na sa pintuan ng hundunan, wala na lahat ng sakit. Siguro meron na dito. Dahil yun sa pananampalataya. Kailangan natin magpursige, magsikap. Kumbaga, sariling pagpapasya. Sapagkat walang ibang tagapagpagaling ang Diyos lamang. Kaya, kung meron tayong katulad ng isang babaeng inaagasan na to, bagamat matagal na taon na siyang inaagasan, kumbaga, nakarating na kung saan-saan, ginugol sa mga manggagamot, hindi pa rin siya gumaling. Pero, nasumpungan niya na dahil nga ang ating dakilang Panginoon ay nagpapagaling ng may karamdaman. Pero bago niya ginagawa yan, ipinangangaral niya muna ang kaharian ng Diyos. Siguro, nakarinig naman siya ng pangangaral ng ating dakilang Panginoon at nagpasya siyang sumunod sa ating dakilang Panginoon. Bagamat malayo pang kanyang agwat, nagsikap siya na makarating doon at mahawakan niya ang laylayan. Kumbaga, dito na yan sa pinakababa ng kasuotan ng ating dakilang Panginoon. Yun lang ang susi, pananampalataya. Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Isang pag-iisip na positibo. Pero, kapag nasa isip natin, kapag pumunta ba ako ng lunduyan, gagaling pa kaya ako. Kabaliktaran yan doon sa pananampalataya ng babaeng ito. Pero, kapag ang isip natin positive,
Sabi nga dito sa Marcos 11:24. Pansinin natin ano po. Ganito ang sinabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin. Ibig sabihin, walang exempted. Lahat, pag sinabing lahat, yung lahat ng gusto nating hingin sa Panginoon. Na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Kumbaga, yung past tense, dumaan na, yung ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, isipin natin na magaling na tayo. At inyong kakampi. Kapag ang nasa isip natin, ako'y ginamot, gagaling na. Uminom lang ako nito, gagaling na. Pag yun ang nasa isip natin, gagaling talaga tayo. Pero kung halimbawa, mayroon tayong gamot na inom, gagaling kayo ako nito. Minsan, binigay lang sa atin yung gamot, hindi man natin pinanalanginan. Hindi natin alam. Kaso anong nangyari, dahil nga, ang tao kasi kapag dumarating niyang mga karamdaman, balisa, nagpagamot sa ganito, pinagsabay-sabay na. Nung gumaling, hindi alam kung alin doon ang nakapagpagaling. Pero ang totoo lang, isa lang ang tagapagpagaling, ang Diyos. Nagkataon lang, yung kulang na pinakakailangan ng katawan mo nandoon sa ininom mo na yun. Kaya lumakas ulit ang resistensya. Nabuhay ulit. Pero ang pinaka-importante dyan, yung pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, sabi niya, kung katulad lamang ng isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumaan ang unos, nagiba, kumbaga. Halimbawa, pananampalataya natin, una na tayong nagkaroon ng karamdaman ganito, tapos nagiba yun. Dapat, ibig sabihin, hindi pa natin nasumpungan ng tamang pananampalataya. Pero, kung ang gagawin natin, katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng isang bato, bakit di ba ang tatanungin natin? Bakit di ba apat ang haligi tapos nakatayo sa isang bato? Sa makatungod, ang bato na yun sa ating dakilang Panginoong Kristo. Pag nakatayo doon ang pananampalataya, kahit anong gawin ni Satanas, na ugain yan, hindi talaga yan magbabago. Yan ang kinakailangan nating masumpungan. Hindi yung pananampalataya na nagkaroon ng pananampalataya, gumaling, tapos nagpaputong, naging lingkod, tapos dumaan ang pagsubok. Sabi nga, huwag kayong mga takot sa mga pagsubok na anong nangyari sa inyo. Hindi kagaya ng dati. Kumbaga, hindi ordinaryo, mas mabigat. Mapalad tayo kapag dumarat. Lamang, huwag tayong bumitaw kay Kristo. Kailangan natin palakasin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, sapagkat ang may problema lang dyan, ang katawang laman. Kinakailangan pa rin natin makinig ng ibang iba. Kinakailangan pa rin natin magsimba. May obligasyon po tayo. Maalala natin, sis, hanggang kailan mo patindigin ang bandila ni Kristo? Sabi nga ni Paisan doon, naalala ko, habang may buhay. Ibuhay pa man ako. Kahit mahina siya, nakikinig siya ng ibanghelyo nandito sa labas. Kaya malakas lang yung sound sa linggo. Kaya po, tayo, tinuturuan dito na maging katulad ng pag-iisip ni Kristo. At katulad din, o katulad ng pag-iisip ni Kristo na mapagpakumbaba, at katulad din ng saloobin ng isang babaeng inagasan
na 12 taon nang nangyayari sa kanya pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Ilang taon ka nang nagkaramdaman sis? Isang taon. Hindi, ilang taon na yung naagas. Yung labas ang dugo. Isang taon na ba? Di ba magayon? Oh, wala pa nga isang taon. Ito nga, 12 taon. Bakit gumaling? Dahil sa pananampalataya. Eh sabi ko, di ba sabi ko sa iyo, pumunta ka ng templo. Pagagaling ka. Siguro, hindi pa matibay yung pananampalataya na pinatayo mo. Nagiba pa. Mas masusumpungan mo ang tunay na pananampalataya nang sa ganon, ikaw ay gumaling na sapagkat ang lahat ng himay-may dyan sa loob, lahat ng sangkap at lamang loob nandyan, ang Diyos ang may akda, siya ang may likha. Sabi nga, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Dapat ang gagawin natin, magiging matuwid tayong tao. Wangis. At ayon sa ating larawan, na walang ibang larawan na yan na perfect, walang problema. Kaso, sinira natin dahil basa. Pagod na tayo, nagbasa. Minsan, hindi naman dapat kainin, kinain natin. Tayo ang sumira lang naman ng katawan. Pero ang importante dyan, nung nabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan, wala tayong inapinta. Di bali tayo apinin, okay lang. Mapalad tayo. Mapalad yung mga naaapi sapagkat sumasa kanila ang Diyos. Kaya kung tayo po inaapi, ibig sabihin nandito sa ating kalooban ang Diyos. Pero kung hindi tayo pinapansin ng Satanas, siguro kasama tayo niya. Kaya kung tayo ay nakakaramdam ng mga problema, mga karamdaman, inuuga lang yan. Maalala mo si Job? Sabi kay Job, wala, yung mga nakikita ang mga anak ng Diyos, tapos naparoon naman si Satanas. Inyo bang pinansin ang aking lingkod? Na si Job, walang katulad niya sa lupa. Ano sabi man ni Satanas? Subukan mong kilusin sa pamagitan ng kamay kung hindi ka niya itatatwa o kakalimutan ka niya bilang Diyos. Lahat ginawa ni Satanas. Pinahintulutan siya. Lahat ginawa. Ang napakaganda, si Job hindi nagsalita ng anumang laban sa Diyos. Kaya, halimbawa, sis, tinulungan ka noon, tapos, huwag mong ilalagay kahit kapiraso dyan sa pag-iisip mo na hindi ka gumaling. Kung isipin mo, may kulang ka, kaya hindi ka gumaling. May gagawin ka pa sa pangalan ng dakilang Panginoon sa Kristo. At ito nawa ang magiging gabay sa bawat isa sa atin bilang pagpapakumbaba at yung kalooban ng babaeng inaagasan, yun nawa lahat tayo ay nagkakaroon ng mga karamdaman. Sana yun po yung pananampalataya na nandyan sa ating kalooban. Na kung makarating lang ako ng mundo yan, gagaling ako. Hindi pa nga natin iniisip, nakita pa lang yung pintuan ng mundo yan, magaling na. Di ba sis? Pero pag nasa bahay, ang bigat na sakit ng ulo, parang hindi makabiyahe, pero pagdating sa mundo yan, wala lang. Parang walang nangyari. Yan ay sinabi ko sis, tanggapin mo man o hindi ko na pagkukulang, sinugo ako para sabihin niya, ikaw ang magpapasya ng iyong sarili. Yan lang muna yung may babahagi natin ngayon. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos at pagaling na karamdaman ng ating kapatid na si Sis Imelda Lotaria. Salamat at mapagpalang